Hello, hello, hello. Ito na naman ang inyong kusinerang si Tesha. Ako ngayon ay magluluto ng ginataang pata ng baboy na may kangkong. So, ito po yung ating first ingredients. Nandito na sa kawali itong ating pata dahil ito ay pinalambot ko na. So, nilagyan na natin yan ng pangalawang gata at ito yung ating kakang gata. Mamaya po natin yan ilalagay. So, ito po yung ating ibang ingredients, yung ating sibuyas, bawang, luya at sili. At ito po yung ating tangkay ng kangkong. At ito yung ating dahon ng kangkong. Ayan po. At meron tayong pampalasa. At meron din tayong paminta. So, this time po, lagyan natin itong ating ingredients, yung ating luya, yung ating sibuyas, and then, yung ating bawang. Mamaya po natin, iwanan po natin yung sili, dahil mamaya natin yan ilalagay. So, ito po ay pakukulaan natin itong ating pata dito sa ating mga ingredients. And then, maglalagay tayo ng black pepper. Paborito kong ilagay itong black pepper na powder dahil hindi mo mararamdaman pag kumakain ka na. And this time, pwede na natin isabay itong ating pampalasa. Hintayin po natin siyang kumulo. After po na kumulo, next po natin yung ating gulay na kangkong. Ayan, mga mamshi, mga idol, paki-comment po kung taga saan kayo para malaman ko naman kung saan nakarating itong aking video. At sana po paki-share. Ayan, mga mamshi, mga idol, kumukulo na itong ating ginataang pata. This time, pwede na nating ilagay itong ating tangkay ng kangkong. Ito po ang inuuna ko dahil ito ay medyo matagal maluto kumpara doon sa dahon. Pag nailagay na natin yan, papakuluan ulit natin siya in a few minutes. Yan, dire-diretso po yung pagkulo niyan para itong ating kangkong ay lumambot yung tangkay. Okay lang po na ma-overcook yung kangkong na tangkay dahil mas masarap po yan sa ginataan kung siya ay overcook. Malambot siyang masarap kainin pag malambot yung ating tangkay ng kangkong. At ang tamang proseso po talaga sa pagluluto nitong pata ay kailangan ay mahaba ang inyong oras ng pagpapalambot dahil matagal po talagang lumambot itong pata. Kaya inuuna ko munang pakuluan yung pata bago ilagay yung mga ingredients. Yan, pakulan muna natin siya ng mga 3 minutes. Ito na.
Mga mamshi, malambot na yung ating tangkay ng kangkong. This time, pwede na natin ilagay itong ating dahon ng kangkong. Yan. Masarap itong ganitong luto, mga idol, mga mamshi, mga para mayroon naman kayong malasahang ibang panlasa, hindi lang adobo o kaya paksiw ang pwedeng gawin sa pata ng baboy. Pwede rin ang ganitong ginataan at pwede siyang samahan ng gulay. Katulad nitong kangkong. So, yan, medyo monti na yung kanyang sabaw. And this time, pwede na natin ilagay itong ating kakanggata. At pakukuluan natin siya hanggang siya ay lumapot. Itong ating nilulutong ginataang pata ng baboy. Yan, nakita nyo, malambot na yan. At sure akong magugustuhan kung kayo may mga anak, sure akong magugustuhan yan ng inyong mga anak at ng inyong husband, mga mamshi. Mas masarap po itong pata yung malambot na malambot. Ayan, this time, pakukuluan po ulit natin siya hanggang sa lumapot yung ating gata, yung ating ginataang pata. Kailangan po talaga dito sa pagluluto nitong pata ay mahaba ang inyong pasensya. Ayan mga idol, luto na ang ating patang ginataan. Tikman natin. Grabe sarap. Ayan, this time, pwede na nating i-off yung ating apoy and ilagay na natin itong ating green chili. Ayan mga idol, mga mamshi, nakaluto na naman ako ng isang masarap na ulam para sa aking pamilya at para din sa inyong aking mga viewers. Maraming salamat nga po pala sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking mga easy cooking video at ang aking mga lutong hindi siya masyadong magastos pero masarap. Ayan, sana po naibigan niyong muli itong aking niluto sa araw na ito. Ito ang inyong kusinerang si Tessia. Hanggang sa muli, sana po huwag kayong magsasawang manood itong aking easy cooking para lagi kayong makakuha ng idea kung paano magluto ng simpleng ulam pero masarap. See you on my next video. Bye! God bless po sa inyong lahat. Love you!